Praise God! Ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Ang Diyos ay mabuti, siya ay maaasahan sa lahat ng oras. Yan po ang ating Panginoon. Kaya anumang oras po tayo nakatunghay, nakikinig sa devotion and prayer, tayo po ay nakikita ng Panginoon at ang ating pong ginagawa kailanman ay hindi masasayang dahil alam natin tayo ay nakikinig. Tayo ay nakatunghay dahil kay Kristo na ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, muli, narito kami at nagpapasakop sa iyong presensya. Nagpapasakop sa banal na Espiritu. Nagpapasakop sa iyong kalooban. At amin pong Panginoong isasantabi ang aming mga iba't ibang isipin. At nawa ay mag-focus kami sa napakahalagang mga mensahe at mga pananalangin upang sa maghapong ito, Panginoon Diyos, masasabi namin, kami magtatagumpay dahil ang presensya mo ang aming kasama. Sa pangalan ni Jesus, itong ating dalangin. Amen. Welcome po mga kapatid, mga tagapakinig sa part 4 ng ating pinag-uusapan ang kahalagahan ng presensya ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag po kasi hindi natin ito masyadong nabibigyan ng pansin, parang napaka-simple lang. The presence of God is in me, ganyan. The presence of God ay ganito. The presence of God is very important. So, yun lamang ang mga simpleng kaalaman natin about presence of God. Baka tama naman at dapat malaman natin. Pero, kapag po ito'y ating inaral na maigi, ang kahalagahan nito, bakit hindi natin maramdaman at bakit kinakailangan natin ito, mas maramdaman po natin, mas maintindihan natin, wow, ganun pala, napakahalaga pala ng presensya ng Panginoon. So, tayo po ay dumako sa part 4. Bakit po mahalaga? Dahil po, realistic and proper service to God. Yan. Minsan po ay sa isang lingkod ng Diyos, anuman po ang kanyang posisyon, anuman ang pagkatawag sa kanya, lalo na ho yung ikaw ay nananalangin. Yan. Minsan hindi mo maintindihan ang pananalangin kahit po ikaw ay kasama sa prayer warrior na tinatawag or di kaya naman ang iyong service ay nasa evangelism or discipleship or ikaw ay humahayo sa iba't ibang lugar. Minsan may pagkakataon na para ho tayong walang sigla. Para ho tayong hindi nagtatagumpay at hindi natin maramdaman na epektibo tayo. Minsan ay maramdaman natin na parang gusto na nating umayaw at hindi natin maintindihan na ating sarili na parang tayo nagsasawa na, nababurnout na tayo at parang sa loob ng isang linggo ay paulit-ulit na at wala naman nangyayari. Minsan naman parang ang ating paglilingkod ay naging isang ritual at isang obligasyon na lamang at hindi ito buong puso nating ginagawa. So, sa ganyan ng pangyayari, minsan hindi natin na-realize habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, hindi po natin naramdaman ang presensya ng Diyos. Yan. Isyan po ang talaga isang katotohanan. Pero habang ikaw ay naglilingkod at alam mong ang presensya ng Panginoon ay kasakasama mo saan ka man magpunta, kahit ikaw ay napapagod, kahit ikaw ay nadidismaya dahil minsan may pupuntahan ka, di ba? Regular o halimbawa tuwing Lunes may pinupuntahan kang isang sambahayan o isang lugar na alam mo umatin doon ay mga 10, minsan darating ka at mga inaabot na lang ng mga 3, 5, yun, nawawala at iba't iba pang narinig mo at minsan ay parang ikaw ay pinanghinaan ng loob. Nangyayari ho talaga yan. Pero kapag ang presence ng Panginoong Diyos sa kabila ng mga itong negatibong bagay na ating naranasan, tayo po ay hindi pinanghinaan ng loob. Tayo po ay nagpapatuloy. So, kaya nga, tanong ko, ano kaya ang mangyayari? Diba? Kung ang isang lingkod ng Diyos, gaano man kasimple, o gaano man kabigat, o gaano man kalawak, ang uri ng kanyang paglilingkod, at hindi naman sinasamahan ng presensya ng Panginoon ang kanyang paglilingkod. Kaya, napakahalaga na ang isang lingkod ng Panginoon, ang presence ng Panginoon, ay dapat kanyang palaging mararanasan. Ang sabi po sa 2 Corinto chapter 2 verse 17 ay ito ang ipapaalala sa atin. 2 Corinto chapter 2 verse 17. Ito.
Pakinggan natin. Sabi ay, hindi katulad ng iba riyan, hindi kami katulad ng iba riyan, kinakalakal ang salita ng Diyos. Ayan. Sa halip, bilang sugo ng Diyos at lingkod ni Kristo, buong katapatang ipinapangaral namin ang kanyang mga salita. So, ano ito ibig sabihin? Kapag bat o ramdam o kasama ng isang lingkod ng Diyos ang presence ng Panginoon, di ba? Hindi siya magkakaligaw-ligaw ng kanyang mga sinasabi. Lalo pa nga kung magtuturo siya about doctrines. Diba? Magtuturo siya about yung mga conflict na mga katuruan na minsan ay parang hindi natin masyadong maintindihan, o yung mga tinuturuan natin hindi nila masyadong maintindihan dahil minsan ay kapos ang ating pagpapaliwanag, but by the presence of God, ito ay ma-deliver natin ng maayos. Dahil ang presensya ng Panginoon, ang Banal Espiritu, ang siyang nagbibigay sa atin ng karunungan at kalakasan upang ito ay ating magawa. Na kahit nga, di ba, nakakaramdam tayo ng burnout, yung sinabi ko kayo na tila baga parang ayaw na natin balikan yung mga taong hinahatid na natin ng salita ng Diyos, na ikaw na nga itong nagpapakapagod, ikaw na nga itong sabi nga ay bumubunot ng sarili mong pamasahe para lamang sila ay marating, at minsan ay nagdadala ka pa kahit kaunting makakain, at minsan ay kahit medyo masama ang pakiramdam mo pero kinakailangan mong sumunod sa Panginoon. Itong presence ng Panginoong Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ng kumbagay ng lakas para mas gawin pa yung mga bagay na minsan ay aayaw na natin gawin. At dahil diyan, yun yung tunay na paglilingkod, yung tunay na pagsunod sa Panginoon, sa kanyang direktiba sa atin ay nagagawa natin. Ito, yung proper service to God. So, yan. Alam na alam mo ito ng mga matatagal sa Panginoon at naglilingkod na hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin. So, how important, napakahalaga po ng presensya ng Panginoon. Kaya minsan po dito sa amin sa bahay ay may mga missionary, pastor na akin po nagiging bisita, at yun po ay isang kagalakan ko, at sabi ko nga po ay bahagi po ng investment ko sa Panginoon ang magpatuloy ng mga lingkod ng Diyos, dahil sabi ng Panginoon, ang tahanang nagpapatuloy sa lingkod ng Diyos ay tiyak na pagpapalain. At sabi, pagpalain mong lingkod, ang aking lingkod, at pagpapalain kita. At ako ay talagang nai-inspired sa kanilang mga ginagawa. Na para bagang kung ako ang gagawa ng kanilang mga mission, ay parang ako ay aayaw. Pero, ang sikreto lamang din pala naman ng kung bakit nagagawa nila ang mga pag-ahon sa mga bundok. Diba? Sabi nga po, isang nakausap po isang missionary, una, ang kanilang bago na niya narating yung lugar na pupuntahan niya, ay yon, magandang sasakyan, and then, tapos bumaba na. Ayan. Dahil mahirap ng daan, nakamotor na lang. At nung mahirap ng daan, motor na lang, ay di, kabayo na sinakyan. At yung ilog na paliko-liko ay tinawid ng halos ay 4 na beses. At pagkatapos nun ay hindi na pwede, so lumakad na at pinuntahan na yung lugar na kanilang dapat ay pagmimisyonan. So pagkatapos doon ay walang internet, walang internet, walang kuryente, ang pagkain ay hindi naman talaga siya sanay sa ganong mga pagkain, pero bago siya pumunta roon ay na-train siya kung anong dapat gawin, lalo po sa mga tribe mission. So, yan. Ang punto ko po ay nagagawa po nila yun. Bakit? Because the presence of God ay nasa sa kanila. Alam nila na kahit sa ganong pagkakataon, na kahit sa minsan, sabi nga, ang buhay misyonaryo ay hindi ganong kadali. Hindi pwede sa isang nagmi-mission ang masiselan, ang mapaghanap, ang demanding. Ang kinakailangan sa isang nagmi-mission, number 1 ay yung presence ng Panginoon. Ang kinakailangan ng isang tunay na lingkod upang magampanan niya ng may pagtatagumpay, ng may kaayusan
ang ministeryo na ibinigay sa kanya ng Diyos ay walang iba kundi ang presence niya. At kung hindi po ganun ang mangyayari, yan, nawawala po sa hulog, nawawala sa ayos ang isang lingkod ng Diyos. Kaya sabi rito ni Pastor Pablo, hindi namin kinakalakal. Yan. Minsan kasi, kapag ang isang lingkod ng Diyos wala sa kanyang presence ng Panginoon, kahit ano na lang ang gawin. Basta't inaakala nyo, mabuti ang ginagawa niya, ito naman siguro kinulog na ng Diyos, siguro naman wala naman ikang masama doon, yes, or di kaya naman nagawa ko na naman yung dapat kong gawin, kung hindi ko man talaga napunan yung hinihingi ng pagkakataon, at least may nagawa ko ngayong araw na ito, at sa aking closing prayer mamayang gabi ay meron ako ma-remit. Well, it's good. Wala din pong masama doon kung tutuusin. Pero kung gusto po nating mabigyan talaga ng kaluwalhatian ng Panginoon sa panahon ng ating paglilingkod, ginagawa po natin yung ating the best. At ako po ay naniniwala, hindi mo magagawa ang the best na hinihiling ng Panginoon sa pamamagitan lamang ng iyong sariling lakas. Kinakailangan mo ang presensya ng Panginoon. Kahit nga ikaw isang tagapagturo, kahit nga ikaw isang tinuturuan tulad po sinabi ko sa part 3, kailangan po natin ang presensya ng Panginoon. Kaya, sa isa pong tumatanggap ng hamon ng paglilingkod, sa isa pong Kristiyano, lalo't baguhan pa lamang sa kanya pong gagawing paglilingkod at pagtanggap ng hamon, well, ang una po nating hingin sa Panginoon, Lord, sa panahon ng paglilingkod, Lord, tatanggapin ko po ang hamon mo sa aking paglilingkod kahit medyo alanganin ako dahil sa aking time management, etc. at iba pang dahilan, pero dahil ako tinawag mo, gagawin ko. Pero, atin po sabihin sa Panginoon, Lord, pero ang presensya mo, Panginoon, ay mananahan sa akin. Ito po ipapangako ng Panginoon. Pero, dapat po tayo mag-ingat. Ang presensya ng Panginoon ay hindi aalis sa atin nang walang dahilan. Hindi na ibig sabihin, hindi na siya babalik, kasi may pagkakataon naman talaga ganun Pag tayo na-disconnect, di ba? Sabi ng Isaiah chapter 59 verse 2, ang inyong kasalanan ang dahilan ng paglalayo ninyo. At siyang dahilan kaya hindi marinig ang dalangin ninyo. So, kung gusto natin na mag-stay ang presence ng Panginoon sa atin, well, tayo po ay mabuhay. Sumunod ng ayon sa iyong kalooban. Yung God's order na tinatawag. Yan po, bilang mga lingkod ng Diyos, the presence of God is a must. Kailangan nung manatili sa atin. Maranasan natin, maramdaman natin. Dahil itong magiging fuel, para yung enforce. Yan po ang ating team sa ating convention. Kaya salamat po sa Panginoon because of presence of God, atin po itong mapapagtagumpayan. Salamat po. To God be the glory. Tayo po ay manalangin muli. Dakilang Amang nasa langit, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat Lord sa pagpapala mo. Salamat Panginoon Diyos. At kami nga pong mga lingkod mo at yung mga magiging lingkod mo pa lang at maging ang mga bago pa lamang na Kristiyano, Panginoon Diyos. Dahil alam namin na kami mga pinili mo, sabi sa John chapter 15 verse 16, ay kami ay pinili mo, hindi kami ang pumili sa iyo upang kami ay mamunga at manatili ang aming bunga. Ang ibig sabihin, may gagawin po kami at ang Great Commission ang priority naming dapat isagawa. At sa pagtupad namin sa aming mga tungkulin, we need your presence, O Lord. Sa panahon po ng aming panlulupaypay at panghihina, halos maghapon ng araw ng linggo at iba pang mga araw, Lord, kami po ay napapagod din. Kami po, Panginoong Diyos, ay minsan nakakaramdam din ng pagka-burnout, but by the power of the Holy Spirit, but by the power of the presence mo, Panginoong Diyos, kami po ay tulad ng agilay muling lumalakas, muling na-inspired bilang mga lingkod mo. Kaya Panginoon, we need your presence 24/7 sa aming buhay. Wag mo po kaming iiwanan, wag mo kaming pababayaan bilang mga lingkod mo, lalo na sa panahon ngayon na kinakailangan ng tao ang maligtas at walang ibang gagamitin na pinagkatiwalaan mo, kundi kami na iyong mga pinili upang mamunga. Salamat sa pangalan ni Jesus, ito ating prayer. Amen and amen. Praise the Lord. Amen.